Dahil siya ay 30 taong gulang na, nananatiling walang asawa at walang pera, sa araw na ito ay nagpasya siyang wakasan ang sariling buhay. Uminom siya ng maraming gamot upang magpaka-overdose at pumanaw. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin at bumagsak. Sa kabutihang palad ay dumating ang may-ari ng apartment at muli na namang nauwi sa kabiguan ang pagtatangkang iyon. Dinala siya sa ospital para sa agarang lunas, at matapos ang gamutan ay nagkamalay siya. Gayunpaman, kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao sa silid. Nakita niya ang isang matabang lalaki na naninigarilyo sa tabi niya. Ngunit nakapagtataka, tila hindi nakikita ng mga tao roon ang matabang lalaki. Diretsyong lumapit ang nurse kay Sangman at kinuha ang sigarilyo sa kanyang kamay. Nalito siya, iniisip kung bakit ang sigarilyo ng misteryosong lalaki ay nasa kamay niya. Bago pa niya ito maunawaan, dinala na siya sa psychiatric department. Tinanong siya ng doktor kung bakit siya nagtangkang magpatiwakal, at sumagot siya na wala lang iyon, ayaw na lang talaga niyang mabuhay. Inamin ng doktor na talagang namatay nga siya panandalian ngunit nabuhay muli. Gusto pa sanang magtanong ng doktor ngunit bigla siyang may narinig na iyak ng isang babae mula sa kabinet ng opisina. Lumapit siya at binuksan ang kabinet, at sa kanyang pagkagulat, may isang nasa katanghaliang gulang na babaeng umiiyak sa loob ng kabinet. Nang makita niyang patuloy itong umiiyak, tinanong ni Sangman ang doktor kung bakit niya ikinulong ang babae sa kabinet. Ngunit sa pananaw ng doktor, wala namang tao roon. Agad siyang na-diagnose na may problema sa pag-iisip, at kinaladkad siya ng nurse upang ihanda para sa gamutan. Gabi na nang magpunta si Sangman sa banyo, ngunit nakita niya ang isang kakaibang matandang lalaki na nakaupo sa may istasyon ng nurse. Binobosohan ng matandang iyon ang nurse. Nang mapansin siya ni Sangman, biglang namaga ang ulo ng matanda na parang lobo. Sa takot ay tumalikod siya at tumakbo. Pagkatapos magtago sa silid, nakita niyang lumulutang sa hangin ang 3 misteryosong tao na sumusunod sa kanya. Inamin ng 3 na hindi na sila buhay, at sinabi rin nilang hihiramin nila ang katawan ni Sangman mula ngayon. Kinabukasan, pagmulat niya ng mata, hindi lamang nanatili ang 3, kundi may kasama pang isang batang lalaki. At tulad ng kahapon, hindi sila nakikita ng mga doktor at nurse. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ni Sangman na ang mga tunay na naghahangad ng kamatayan ay nakakakita ng mga kaluluwa. Ilang araw ang lumipas, nakalabas na siya ng ospital, ngunit patuloy pa rin siyang sinusundan ng 4 na kaluluwa. Saan man siya magpunta, palagi silang nakadikit sa kanya. Dahil sa pangungulit ng 4, mas naging masaklap ang kanyang buhay kaysa dati. Ginagamit ng matandang lalaki ang kanyang katawan upang uminom ng alak, at kaya nitong umubos ng mahigit 20 bote sa isang araw. Tuwing malalasing, iihi ito ng walang pakundangan sa balkonahe. Hinihiram naman ng matabang lalaki ang kanyang katawan upang manigarilyo, at sa loob lamang ng isang araw ay kaya nitong umubos ng ilang kaha ng sigarilyo. Ginagamit ng batang lalaki ang kanyang katawan upang kumain ng mga merienda, pawang mga pagkaing mataas sa calories. Bihira manghiramin ng umiiyak na babae ang kanyang katawan, pero may kakaiba itong ugali. Tuwing umaga pagmulat ni Sangman, makikita niyang nakahiga ito sa tabi niya at nakatitig sa kanya. Halos araw-araw siyang pinahihirapan ng 4 na kaluluwa, kapwa sa pisikal at mental, at paglipas ng panahon ay tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili ng 4 na kakaibang kaluluwang ito. Sapat na ang pait ng kanyang buhay, bakit kailangan pa nilang guluhin siya? Nagpunta siya sa isang shaman at nagtanong kung paano mapapaalis ang 4 na kaluluwa. Sinabi ng shaman na mapapaalis niya lamang ang mga kaluluwang ito kapag natupad niya ang bawat kahilingan nila, at sa gayon ay kusa silang maglalaho sa mundo. Kaya bumalik si Sangman sa bahay at tinanong ang 4 na kaluluwa kung ano ang kanilang mga kahilingan. Unang nagsalita ang matanda, na nagsabing nais niyang hanapin ang isang partikular na kamera at maibalik ito sa totoong may-ari. Dinala ni Sangman ang matandang lalaki upang hanapin ang kamera, ngunit matapos silang gumala ng matagal sa mall, sinabi ng matanda na hindi dito matatagpuan ang kamerang hinahanap niya. Humingi si Sangman ng pahiwatig, at sinabi ng matanda na ang kamera ay nasa kamay ng dati niyang kaibigan. Nagreklamo si Sangman kung bakit hindi agad nito sinabi sa kanya, ngunit sumagot ang matanda na hanggat hindi nagtatanong ang mga buhay, hindi maaaring kusang magbigay ng impormasyon ang mga yumao. Ang taong may hawak ng kamera ay isang lalaking nagngangalang Chunchun. Ilang beses sinapian ni Lolo si Sangman at inutusan si Chunchun na ibalik ang kamera, ngunit hindi siya pinansin, kaya nagpasya si Sangman na kailangan nila ng mas mabisang paraan. Pinuntahan nila ito na may dalang regalo sa kalagitnaan ng gabi, ngunit nalaman nilang pulis pala si Chunchun at kasalukuyang may hinuhuling kriminal, at dahil nakatakas ang kriminal ay sa halip si Sangman ang kanilang ikinulong.
Sa istasyon ng pulis, muling sinapian ni Lolo si Sangman. Alam niya ang maraming nakakahiyang lihim ng pulis. Dahil sa mga paalala ng matanda, sa wakas ay ibinalik din ng pulis ang kamera. Dinala nila ang kamera sa ospital kung saan nananatili ang orihinal na may-ari nito na si Panso. Marahil dahil maikli na ang natitirang panahon niya, napagtanto ni Panso na ang binatang nasa harapan niya ay ang pagkakatawang tao ng dati niyang kaibigan. Pagkatapos ay sabay na kumain sa kantin si Panso at Sangman, nagkukwentuhan at nagbabalik tanaw sa nakaraan. Habang nag-uusap sila, may isang nurse na nagngangalang Yonso ang lumapit at sinabihan si Panso na magpahinga na. Paglingon ni Sangman, agad siyang nabighani sa kagandahan ni Yonso. Sa sandaling iyon, si Sangman na 30 taon nang walang kasintahan ay nakaramdam ng tibok sa puso. Napansin ng matanda ang kanyang hangal at inosenteng kilos at agad nagpa siya na tulungan siya. Sinaniban ng matanda ang katawan ni Sangman at nagsimulang manligaw sa nakakatawang paraan. Gaya ng inaasahan, nagmukha lang siyang tanga at hindi pinansin ni Yonso. Pag-alis nila, sinuri ni Panso ang kamera at ngumiti nang makita niyang naroon pa rin ang mga inisyal na inukit niya rito maraming taon na ang nakalipas. Ang ikalawang kahilingan ay mula sa batang lalaki. Nais nitong manood ng animated na pelikula sa sinehan. Dinala ni Sangman ang bata sa sinehan at doon ay muli niyang nakatagpo si Yonso. May kasama rin itong batang lalaki na nagngangalang Jongwon, isang pasyenteng malubha ang karamdaman mula sa nursing home. Nais sanang makipag-usap ng maayos ni Sangman kay Yonso, ngunit sa di angkop na sandali ay sinaniban siya ng batang multo. 10원에 10개 정도 하나? Sa loob ng sinehan, sabay nanood at nagtawanan sina Sangman at ang bata. Ngunit sa paningin ni Yonso mula sa likuran hanay, si Sangman ay mag-isang nakangiti at tumatawa. Pagkatapos ng pelikula, natupad na rin niya ang kahilingan ng batang multo at binilhan pa ito ng laruan na isang animated character. Pagkaraan, pumunta sila sa isang restaurant upang kumain, at dahil sa kakaiba nitong paraan ng pagkain, napansin siya ni Yonso at Jongwon sa katabing mesa. Nagustuhan ni Jongwon ang paraan ng pagkain ni Sangman at nag-alok na makipagkaibigan. Matapos kumain ay nagkahiwalay na sila ng landas at umuwi. Ibinalik ni Yonso si Jongwon sa ospital, kung saan sinabi ng ibang mga nurse na malubha ang kalagayan ng kanyang ama. Nang tingnan niya ito, inaatake ng kumbulsyon ang kanyang ama kaya agad siyang tumawag ng mga doktor. Gabi na nang magsimulang tuparin ni Sangman ang kahilingan ng matabang multo. Pumasok sila sa isang impounding area ng mga sasakyan, kung saan natagpuan nila ang isang lasing na lalaking natutulog sa loob ng kotse. Hinabol sila ng lalaki gamit ang kanyang sasakyan habang umiiyak tungkol sa kanyang asawang hindi na siya pinapansin at pinaghihinalaan niyang may ibang karelasyon ito. Upang makuha ang loob nito, tumigil sa pagtakbo si Sangman at tumigil din ang lalaki sa tamang oras. Matapos sabihin na may kapangyarihan siyang psychic at nakakakita siya ng mga multo, nagkunwaring sinasapian si Sangman habang hinihipan ng matabang multo ng malamig nitong hininga ang bintana ng kotse. Nang maniwala ang lalaki, nakipagkasundo si Sangman. Tutulungan nilang maibalik ang asawa nito kapalit ng kotse na gusto ng matabang multo. Kinabukasan, sinundan nila ang asawa ng lalaki hanggang makarating ito sa ospital, kung saan narinig nilang kausap nito si Yonso, na nagsabing may 5 buwan na lamang itong natitirang buhay. Pumunta si Sangman sa hagdan upang manigarilyo habang ipinapaliwanag ng matabang multo na buntis ang babaeng iyon at kasalukuyang may lung cancer at malapit ng mamatay, ngunit sa kabutihang palad ay mabubuhay ang sanggol sa sinapupunan nito. Doon siya natagpuan ni Yonso at pinayuhang tumigil na sa paninigarilyo dahil ang bisyo ng asawa ng kanyang pasyente ang naging dahilan sa pagkakaroon ng kanser nito sa baga. Sinabi rin ni Yonso na natuwa si Jongwon nang makilala siya, kaya ibinigay niya ang kanyang calling card na may numero ng telepono. Pagkatapos, bumalik si Sangman sa impounding area ng mga sasakyan at sinabi sa lalaki ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol sa kanyang asawang may cancer. Sa sandaling iyon, dumating ang asawang babae at naunawaan na ng lalaki kung bakit siya nito iniiwasan at humingi ng tawad. Matapos magkaayos ang mag-asawa, sa wakas ay nakuha na ni Sangman ang kotse na gusto ng matabang multo, isang dilaw na taxi. Hindi marunong magmaneho si Sangman kaya sinapian siya ng matabang multo at pumunta sa tabing dagat. Hindi alam ni Sangman kung bakit nais pumunta roon ng matabang multo, ngunit pagdating nila sa destinasyon, naisip ni Sangman na ito ang unang pagkakataon na makita niya ang dagat. Habang nag-uusap, bigla siyang nausisa tungkol sa matabang multo. Tinanong niya kung may pamilya ba ito at kung hindi ba ito napapagod sa pag-aasawa. Dagdag pa ni Sangman, mahirap na nga ang mamuhay mag-isa, hindi ba mas mabigat pa ang responsibilidad kapag may asawa? Matapos makinig, sumagot ang matabang multo na totoo ang mga sinabi niya.
Nakakapagod nga ang buhay may asawa. Pero mas nakakapagod ang mabuhay ng mag-isa. Pagkasabi nito, hinubad niya ang kanyang mga damit at nais maglaro sa dagat, at sinabing isa rin sa kanyang kahilingan ang makalangoy sa tubig alat. Tumanggi si Sangman at sinabing hindi siya marunong lumangoy, ngunit sinaniban siya ng matabang multo upang pilitin itong maligo ng dagat. Patuloy siyang nagpumiglas sa tubig, at tumatawang sinabi ng matabang multo na harapin niya ng buong tapang ang takot sa dagat. Pagkarinig sa mga salita ng matabang multo, nakaramdam si Sangman ng kakaibang damdamin, sapagkat iyon ang unang pagkakataon na may nagturo sa kanya kung paano lumangoy, at ang unang pagkakataon na may nagturo sa kanya kung paano harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sa oras na iyon, hindi napansin ni Sangman na ang tatlo pang kaluluwa ay dumating na rin sa tabing dagat. Mainit-init pa rin ang simoy ng hangin mula sa dagat sa dapit hapon, at tila bumagal ang oras sa sandaling iyon. Habang pauwi na sila, pinahinto si Sangman ng isang pulis trapiko na nagroronda dahil nagtapon sila ng sigarilyo sa daan. Matapos ang ilang pagtatanong, nalaman ng pulis na si Sangman ay wala palang lisensya sa pagmamaneho. Dinala siya sa istasyon ng pulisya at pinakiusapan siyang tawagan ang kanyang malalapit na kamag-anak para kunin siya. Ngunit natahimik si Sangman nang marinig ito, sapagkat wala siyang kamag-anak sa mundong ito. Habang wala siyang magawa, bigla niyang naalala ang calling card na ibinigay sa kanya ni Yonso. Tinipon niya ang kanyang lakas ng loob upang tawagan si Yonso, ngunit hanggang hating gabi ay hindi ito dumating sa istasyon upang sunduin siya. Mag-isa siyang nagsalita sa loob ng istasyon, ikinwento sa hangin ang kanyang karanasan. Bilang isang ulila, paano ako magkakaroon ng kamag-anak? Lahat ng pista opisyal mula pagkabata hanggang pagtanda, mag-isa ko lang ipinagdiwang. Lumaki akong kapiling lamang ang kalungkutan, hindi rin gaanong kumikita ng pera, at walang may gusto sa akin. May kakaiba sa isip ko. Kahit anong pilit kong alalahanin, hindi ko maalala ang itsura ng aking pamilya. Sa bawat mahalagang sandali, kumukuha ako ng litrato bilang alaala, pero sa mga larawang iyon, ako lang ang mag-isa. Para sa isang katulad kong walang kamag-anak, walang kaibigan, at walang narating sa buhay, marahil ang paglisan na lang sa mundong ito ang makapagbibigay ng ginhawa. Hindi niya napansin na narinig ni Yonso ang lahat ng kanyang monologo. Lumapit si Yonso kay Sangman, tila upang aliwin siya, at tahimik na pinakinggan ang tibok ng kanyang puso. Habang pauwi, sinabi ni Yonso na dapat niyang pahalagahan ang kanyang buhay. Ibinigay sa iyo ng mga magulang mo ang isang napakalusog na puso. Dapat mong dalhin ang pusong iyon at mamuhay ng maayos. Sa sandaling iyon ay magkalapit sila, kapwa may mainit na ngiti sa kanilang mga mukha. Kinabukasan sa ospital, nadatnan ni Yonso ang kanyang ama na muli na namang nagsusugal. Habang kinukuha niya ang mga gamit nito, nahulaan ng kanyang ama na may kadate siya dahil sa maganda niyang suot, ngunit hindi niya sinagot ang mga tanong nito. Para sa huling kahilingan, kailangan to pa rin ni Sangman ang hiling ng umiiyak na babae. Sinabi ng babae na nais niyang magluto ng pagkain para sa mga taong mahal niya. Tinanong niya kung sino ang mga taong iyon, at nang marinig ito, muli na namang umiyak ang babae. Pagkatapos umiyak, iminungkahi ng babae na silang 5 na lang ang magsalo-salo, at hiniling din kay Sangman na imbitahan si Yonso. Matapos magkasundo, sinamahan ni Sangman ang babae sa palengke. Habang namimili ng mga sangkap, hinawakan ng babae ang braso ni Sangman, nagbanggit ng mga recipe, at bumili ng maraming gulay. Pagkatapos ay pumunta sila sa ospital upang yayain si Yonso na maghapunan, ngunit bago pa niya maipahayag ang imbitasyon, dumating ang ama ni Yonso na nagsimulang magtanong ng mga nakakailang na katanungan tungkol sa relasyon nila, at sinabing nais niyang makita ang kanyang anak na ikinasal bago siya mamatay. Galit na pinaalis ni Yonso ang kanyang ama na ikinagulat naman ni Sangman, sinasabing hindi siya dapat maging bastos sa kanyang ama, pero lalo lang itong nagpagalit kay Yonso. Sinabi ni Yonso na magkaiba ang pananaw nila tungkol sa pamilya at hindi niya alam kung gaano kasama ang kanyang ama, na may mga isyu siya sa kanyang ama na hindi niya alam, at ayaw na niya itong maging bahagi pa ng kanyang buhay. Dahil sa masasakit na salitang iyon, labis itong nakasakit sa damdamin ng kanyang ama na lalong nagpalala sa karamdaman nito, kaya sa gabing iyon ay pumanaw ito. Nagpakita ang kaluluwa nito kay Sangman at hiniling na iparating niya ang mensahe sa kanyang anak na babae. Pumunta si Sangman sa burol at kinausap si Yonso, inaming nakakakita siya ng mga multo at nagsisisi na raw ang kanyang ama sa mga nagawa nito noon. Pero pinutol siya ni Yonso at nagkwento ng sarili niyang karanasan. May sakit ang kanyang ina noong bata pa siya at araw-araw niyang chini-check ang tibok ng puso nito. Kinailangan niyang panoorin ang kanyang ina na mamatay ng mag-isa, at walang pakialam ang kanyang ama dahil sa pagkalulong nito sa sugal, kaya ganun na lamang ang galit niya sa kanyang ama. Kinabukasan, nakatanggap si Yonso ng mga salitang pampalubag loob mula kay Panso,
at ibinigay sa kanya ang kamera para isauli sa nagdala nito. Nang gabing iyon, habang nagluluto sila ng hapunan, dumating si Yunso para isauli ang kamera, kaya sinamantala na rin ni Sangman ang pagkakataon para imbitahan siyang maghapunan kasama niya. Nagustuhan ni Yunso ang pagkain at sinubukang makipagkwentuhan, pero bawat tanong niya ay sinasagot ng iba't ibang kaluluwang sumasapi kay Sangman. Kapag sinasapian siya ng matanda, para siyang masiglang tao. Kapag ang matabang multo ang sumasapi, nagiging makaluma ang kanyang asal. Kapag ang batang lalaki ang sumasapi, nagiging inosente at parang bata siya. At kapag ang umiiyak na babae ang sumasapi, masigasig niyang itinulak ang paborito nitong kimbap papunta kay Yunso. Dahil sa madalas na pagbabago ng kanyang asal, inakala ni Yunso na siya ay may problema sa emosyon, kaya natanong niya kung sino ba talaga ang tunay na siya. Yumanig ito sa kanyang pagkatao, kaya sa halip, ibinigay niya ang natitirang mensahe ng ama ni Yunso. Sabi ng kanyang ama, napakaswerte raw niya na kasama niya ito noong siya'y namatay, at may itinago raw itong regalo para sa kanya sa ospital, sa lugar kung saan sila laging nagkikita. Naniniwala na si Yunso na talagang nakakakita siya ng mga multo, pero mabigat para sa kanya na tanggapin ito, lalong-lalo na nang banggitin nito ang kanyang ama kaya nagpa siya siyang umalis. Sa sandaling ito ay nakaramdam si Sangman ng pagkadismaya sa kanyang puso. Si Yunso na lamang ang tanging tao na gusto niyang makasama, ngunit ngayon ay itinulak pa siya nito palayo. Pakiramdam niya ay nakatulong nga ang apat na kaluluwa, ngunit tila lalo lamang napasama ang sitwasyon at naisip din niyang wala na silang dahilan para manatili pa roon. Kaya sinabi niya sa apat na kaluluwa, natapos ko na ang bawat kahilingan niyo. Bakit ayaw niyo pa akong lubayan? Nakakasagabal lang kayo sa buhay ko. Kinabukasan, si Yunso ay nasa ospital at nakatanggap ng nakakagulat na balita, namatay na rin si Jongwon. Umakyat siya sa bubong para magpahangin at nakita ang kumot na may mga barahang ginagamit ng kanyang ama sa pagsusugal, at higit sa lahat, may kahon na may isang pares ng magandang sapatos para sa kanya, ang regalong iniwan ng kanyang ama para sa kanya na binanggit ni Sangman kagabi. Sa kabilang banda ay nagising na si Sangman at nalaman niyang talagang umalis na ang apat na kaluluwa. Sa mesa ay may iniwang kahon ng pagkain na ginawa ng umiiyak na babae para sa kanya, ang paborito nitong kimbap. Naalala niya ang panahon na para silang isang pamilya na naninirahan sa iisang bubong. Kahit pawang mga kaluluwa na sila, dahil sa presensya nila, naging mas masigla kahit papano ang tahanang iyon. Ngunit gaano man kainit ang mga alaala ng nakaraan, ang apat na kaluluwa ay mga estranghero pa rin para sa kanya. Nag-iisa pa rin siya, namumuhay ng walang anumang narating o tagumpay. Nang pumasok ang kaisipang iyon sa kanyang puso, muli siyang nilamon ng lungkot at depresyon. Kaya muli niyang naisipan wakasan ang kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, pinili niyang subukang tapusin ang lahat sa loob ng kotse. Ngunit nang dumating ang sandaling iyon, biglang may isang figurang sumulpot sa kanyang isipan. Naalala niya ang ngiti ni Yunso sa sinehan at ang malumanay nitong mga salita sa bus. Sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto na hanggat may isang taong minamahal sa kanyang puso, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay. Pagkatapos, maingat siyang nag-ayos ng sarili at pumunta sa nursing home dala ang kimbap na ginawa ng umiiyak na babae. Hindi siya nakapagsalita ng mga makabagbag damdaming salita. Simple lamang niyang nais-anyayahan si Yunso na magtanghalian kasama siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya tinanggihan ni Yunso. Magkatabi silang umupo sa labas, at sa loob ng lunchbox ay ang kimbap na ginawa ng umiiyak na babae. Habang kumakain sila ay nabanggit ni Yunso na minsan ang matinding pagkabigla ay maaaring magdulot ng amnesia, kaya nakalimutan ni Jongwon ang kanyang pamilya noong malaman niyang mamamatay na siya at naalala lamang sila sa huli. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari kagabi, pero sinabi ni Sangman na ayos lang, at ngayon na wala na ang mga multo, maaari na niyang gawin ang gusto niya. Habang kumakain si Yunso ng kimbap, bigla siyang nagtanong. Karaniwan ay spinach ang inilalagay sa kimbap, bakit water celery ang inilagay mo sa iyo? Karaniwan lamang ang tanong na iyon, kaya kusang sumagot si Sangman. 그거 우리 엄마가 미나리가 피에 좋다고 늘 시금치 대신 미나리를 넣었거든요. 미나리가 피를 맑게 해줘서 좋아. 아. 우리 상만이는 얼마나 커야 엄마가 팔짱 끼고 장 볼 수 있을까? 상만 씨.
Sa sandaling iyon, sa wakas ay naalala na niya ang lahat. Bumalik na ang alaala ng itsura ng kanyang pamilya. Naalala niya na noon, wala silang pera ng kanyang kapatid para manood ng animated na pelikula, at nangako ang kanyang kapatid na balang araw ay dadalhin siya nito upang manood. Naalala niya na noon, nagpalit ng bagong taxi ang kanyang ama, at noon ay balak nitong dalhin ang buong pamilya sa tabing dagat upang magsaya. Naalala niya na noon, espesyal pang nanghiram ng kamera ang kanyang lolo sa isang mabuting kaibigan para sa paglalakbay na iyon ng pamilya. Sa araw na iyon, puno sila ng pananabik habang papunta sa dagat, ngunit sa kasamaang palad ay naaksidente sila sa daan. Noon, ginamit ng kanyang ina ang sariling katawan upang protektahan si Sangman, at siya lamang ang nakaligtas sa loob ng kotse. Dahil sa aksidenteng iyon, nasugatan ang kanyang bungo at utak, at tuluyang nawala ang lahat ng alaala tungkol sa kanyang pamilya. Tumakbo siya pauwi mula sa nursing home, ngunit wala nang anumang bakas ng kanyang pamilya sa bahay. Habang siya ay nababalot ng sakit ng muling pagkakaroon at pagkawala, ang mga kaluluwang dating umalis ay bumalik sa kanyang tabi. Sa huling bahagi ng pelikula, magkasamang tumayo ang buong pamilya sa tabi ng bintana, nagpaplanong kumuha ng litrato ng magkasama. Sa isang click ay kumislap ang ilaw, at sa sandaling iyon nakunan ang unang larawan ni Sangman kasama ang kanyang pamilya. Masayang-masaya ang bawat miyembro ng pamilyang pumanaw. Si Sangman lamang ang nakakunot ang noo at nakausli ang lobby, tila isang batang matagal nang nagkimkim ng sama ng loob. Noon, hindi alam ni Sangman na hindi pala siya kailanman nag-iisa. Sa bawat mahalagang sandali ng kanyang nakaraan, tahimik na nasa kanyang tabi ang kanyang pamilya. Pagkatapos nito, malinaw na ring naunawaan ni Sangman na mula ngayon, hindi na siya ulilang lubos. May isang grupo ng mga taong kasama niya sa kung saan man, at may bago ring miyembro ng pamilya sa mundong ito na nagmamalasakit sa kanya. Ang pag-ibig ng mga pumanaw na ay hindi naglaho, at ang mga naiwan ay dadalhin ang pag-ibig na iyon at magpapatuloy patungo sa hinaharap.